Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Hello mga kaibigan at mga kapatid. So ngayon merong Baptist na nangialam sa video ko. Okay? Kasi hindi niya yata matanggap yung sinabi ko na nagkaroon lamang ng King James Bible nang dahil sa divorce. At kung walang divorce sa England ay siguro hindi rin nagkaroon ng King James Bible. The King James Bible ay never nag-exist yan kung walang hari na gusto ng divorce. Ito, panoorin muna natin yung palpak na debunking video ng Baptist Defender. Ito ang King James Bible. So, alam nyo ba na nagkaroon ng King James Bible dahil sa divorce? Okay. No, it's not true. So, Anong it's not true? O sige, patuloy natin ha. ito yan. Si King Henry VIII, ang hari. Ay, ako pala yun mahaba lang yung buhok ko yan. Magpagupit ako nung isang araw lang. Okay, so mga 3 months yung buhok ko na yan So balik tayo. Ng Great Britain. Yes, si King Henry VIII ay naging hari ng England. Kaya lang, yung kanyang church na pinamumunahan ay hindi Protestant church, sapagkat hindi siya Protestant, kundi ang church na kanyang pinamumunahan ay isang Catholic church na wala lang Pope, sapagkat nagkaroon lang siya ng authority sa England bilang head noong wala lang connections siya sa Pope. Gusto niya ng divorce. Okay. Ang Church of England daw or Anglican Church ay Catholic Church na walang Pope. Wait lang. Search ka natin. Search natin kasi meron naman tayong Google Okay. Wait lang, medyo Okay. Okay. Is the Church of England Protestant or Catholic? Okay. Okay. Ito Baptist Defender. Okay. The Church of England is a Protestant sect. Okay, ito. Kaya the Church of England is a Protestant sect. Okay, hindi po siya Catholic. So talagang tinype ko the Church of England, Protestant or Catholic. So according sa mga reliable source, ang Church of England po ay Protestant. So doon pa lang mali ka na. Tama ako at mali ka. So balik tayo sa iyo Okay. Okay, balik tayo. Gusto niya hiwalayan yung asawa niya. Isa po siyang Katoliko. Yes, naisip niyang mag-divorce kay Catherine of Aragon. Alam mo naman pala sapagkat iniisip niya na pwede siyang i-grant ng Roman Catholic canon law na nasa 1075.1 na kung saan ay nakasaad na tanging ang Papa lamang o Pope lamang ang makapag-grant sa kanya na mag-anal o in short ay pikain yung kasal para makapag. Okay, alam mo naman pala yung ibig sabihin ng annulment. Ibig sabihin ng annulment, nullification o hindi yung pekein. I-declare talaga na peke kasi nga peke. Anong klaseng canon law niyan? Pero, gusto niya ng divorce. Ang nangyari, sumulat siya sa Santo Papa na gusto niya ng divorce. Divorce hindi pumayag annulment. sa Santo Papa? Kasi sa Katoliko, bawal na bawal ang divorce. Ang divorce ay napaka-immoral Tama. na gawain. Tama. Nagkapila si Henry VIII kay Pope Clement VII na payagan siyang i-annul ang kanilang kasal
ni Annulment Catherine ngayon, of hindi Aragon. yung divorce. Sapagkat nandoon ngayon sa canon law ng Roman Catholic Church sa 1075.1 na Okay saglit lang. Tungkol muna natin. Kung pareho nga ba yung annulment tsaka yung divorce. Okay, is annulment is the same with divorce. Okay? Ang annulment naman ay a legal ruling to erase the marriage by declaring the marriage null and void. And the union was never legally valid. So yun ang ibig sabihin ng annulment. Ibig sabihin, hindi talaga sila kasal sa umpisa pa lang. While the divorce is just a dissolving and termination and ending of legally and valid marriage. So yun pong ibig sabihin nun. Okay? Masyadong magkaiba ang annulment versus divorce. Kaya nga ito annulment and divorce, what are the difference? Because magkaiba ang annulment tsaka yung divorce. Yun po yun ha. Ay nako, mga Baptist talaga. Baptist pa more. So, balik tayo sa kay Mr. Baptist. Pwede nang i-annul ng Pope ang kanilang kasal. At ang reason, kaya hindi po Annulment nga, ibig sabihin to declare na yung marriage na yon ay hindi talaga nag-exist or hindi talaga valid. Okay, hindi. Ang halimbawa ng grounds for annulment ay ito. Pag yung inasawa mo nga pala ay lalaki pala dati, halimbawa lalaki ka, tapos meron kang inasawa, hindi mo alam na lalaki pala yan dati. So therefore, the marriage is automatically declared as null and void. Yun yung mga grounds sa magiging annulment. Pero yung kaso ni King Henry VIII, hindi yun pwede na grounds for annulment is because hindi yun valid as a ground for an annulment. Gets mo na? Aral ka muna. umayag si Pope Clement VII, hindi dahil bawal sa Catholic Church. Bawal kundi talaga. natakot siya na Bawal ang makapagaling divorce. sa kanya si Charles V, sapagkat si Charles V ang naging emperor ng Holy Roman Empire at kamag-anak siya ni Catherine of Aragon. Kaya mali ka ng dahilan. Kasi kung bawal yun sa Catholic Church, bakit merong annulment law? Ang canon Annulment nga, iba yung annulment at iba yung divorce. Ay nako. Ay nako. Sige, patuloy lang tayo. law ninyo na 1075.1. So ang nangyari, itong si King Henry VIII, nag-invento siya ng sarili niyang iglesia. Yun ang tinatawag na Anglican Church. At sa Anglican Church, legal ang divorce. No, hindi nagtatag ng kanyang sariling church si King Henry VIII, kundi pinamahalaan lang niya ang Anglican Church na kung saan ito ay isang Roman Catholic structure. Wait lang. Anglican Church na nga, Roman Catholic pa. So, anong sabi niya? Na yung Anglican Church is Roman Catholic Church. Okay wait lang. Balikan natin yung sinerch natin kanina. Okay. Ito The Church of England is a Protestant sect. Okay? Hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung source mo, pero nandito, okay, the Church of England is a Protestant sect, okay, like many other forms of Protestantism. It was formed as means of protesting certain aspects of the Catholic Church. Okay. Protestante po. Okay, Protestante po ang Church of England or Anglican Church. Hindi po yan Catholic. Ay nako. Again, balik tayo kay Mr. Baptist. Captured Church na naiwan ng pamamahala ng Pope.
Bakit? Sapagkat ang Anglican Church ay hindi Protestant Church. Ito ay Roman Catholic structured church na talagang naitanim na. Hindi ko alam kung ano yung iniisip nito kasi nga hindi ko alam kung saan niya kinukuha itong mga source niya. Kasi nga napakalino naman dun eh. O sige, kayo na lang yung mag-search kung ano yung Anglican Church. Protestant ba or Catholic? Kasi nga, pag yung napatunayan mo is Catholic, eh, ito, napakaengot nitong Baptist na, ano na to? I don't know is pastor to or, ay nako, kung pastor to talaga nakakahiya sa Baptist Church. Sa England, bago pa man si King Henry VIII, naging supreme head sa England. At noong 1534, diniklara niya ang kanyang sarili bilang supreme head dahil sa Supremacy Act. At nawala ng control ang Papa sa mga Roman Catholic churches doon. Kaya ang Anglican Church na pinamahalaan ni King Henry ay isang Roman Catholic Church na walang Pope. At naging legal ang divorce sa Anglican Church hindi dahil sa King James Version, hindi dahil gusto ni King Henry at Ops. May sinabi ba ako dahil sa King James Version kung bakit legal ang divorce sa England? Ang sabi ko, merong hari na gusto ng divorce kaya nagkaroon ng Church of England. At nang dahil sa Church of England na naitatag ng dahil sa divorce ay nagkaroon ng King James Bible. Balik tayo. as head ng England na gawing law or civil law ang divorce. So ang divorce ay hindi naging law doon dahil sa King James Version, kundi naging civil law sa buong England. Dahil naging leader nga si King Henry. Take note, wala pang King James Version noon. As times goes by, namatay na si King Henry VIII. Isa sa mga successor niya ay si King James. No, hindi si King James I ang successor ni King Henry. Wait, may sinabi ba akong King James the First? O sige, balikan natin na. Balikan natin. Gumagawa ng kwento tong yung Baptist na... Naku, kung pastor to, nakakahiya talaga. Wait lang. Niya ay si King James. King James ha? Wala akong sinabing King James the First. No, hindi si King James I ang successor ni King Henry VIII. Kundi ang successor ni King Henry VIII ay mismong anak niya si Edward VI. Ano King James I? Sinabi ko ba, yung kasunod mismo ni King Henry VIII ay si King James. So sinabi ko, isa sa mga successor niya, isa sa mga sumunod sa kanya as a King of England. Nako, isa. Meaning, isa sa mga sumunod. Just like ni Pope Francis, successor siya ni St. Peter sa Catholic Church. Gaya din ni King James. Okay? Successor siya ni King Henry VIII. Ay, nako. Engot. At sa panahon ni King James, nagkaroon ng official Bible ang Church of England. Dahil sa ang England ay isang English country. So therefore, ang Biblia na gagawin nila na naging official Bible ng church na inimbento ng uncle niya na si King Henry VIII ay dapat nasa English. So, ang nangyari, gumawa sila ng English Bible, the first English Bible approved and become the official Bible of the Church of England. Yan ang tinatawag na King James Bible. Okay? Yes, sa panahon ni King James, nagkaroon ng King James Version noong 1604. Pero take note, patay na si King Henry VIII. I know. Panahon iyan, sapagkat si King Henry VIII namatay noong 1547. Almost 100 years. Yes, pero kung hindi dahil kay King Henry VIII, hindi nagkaroon ng Church of England or Anglican Church na protestanteng simbahan. At kung hindi dahil sa Church of England, walang King James Bible na Biblia nyo ngayon. Bago nagkaroon ng King James Version. Kaya walang kinalaman si King Henry VIII sa pagkabuo ng King James Version. Dahil kahit
si King James. Anong walang kinalaman? Kaya nga nagkaroon ng Church of England na bumuo ng King James Bible, it's because dahil kay King Henry VIII. Kung wala si King Henry VIII, walang Church of England, at kung walang Church of England, walang King James Bible. Yun po. Ay, naku, utak na ito. Ay hindi sang-ayon kay King Henry VIII, ni siya ay sumunod kay King Henry VIII. Kaya nga nagkaroon ng Battle of Solway Moss dahil hindi sumang-ayon si King James kahit sa kay King Henry VIII. At ito ang official Bible ng Church of England or Anglican Church, at ito rin ang official Bible ng halos lahat ng mga Protestante. At hindi nila kayang kontrahin ito. Gaya ng mga Baptist, gaya ng mga born again, gaya ng mga evangelicals at iba pa. Kasi para sa kanila, this is the most inspired translation. Ang translation na ginawa sa iglesia na itatag ng dahil sa divorce. Ulit, ng dahil sa divorce. So, divorce daw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng King James Version, which is mali. Ulit. Okay, hindi mo pa rin gets. Nagkaroon ng King James Bible nang dahil kay King Henry VIII na nagtatag ng iglesia na protestante na tinawag na Anglican Church, at ang Anglican Church ang church na bumuo at gumawa at nag-imbento ng King James Bible or nag-translate ng King James Bible na ginagamit nyo ngayon. Okay? Kaya nyo nga ginagamit yung King James Bible, it is because the King James Bible is a Protestant Bible made by Protestant for the Protestant like you. Gets? Mga kapatid, magandang araw po, at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral, at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am